Diyos na banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat Panginoon sapagkat meron naman pagkakataon upang sa iyo ay makasamba, sa iyo ay makaawit, sa iyo ay makalapit Panginoon, makapag-aral ng iyong mga salita, makapakinig ng iyong mga salita. Panginoon, nakikita mo po yung aming mga puso at isipan. Meron pong nabibigatan, meron po may mga problema, amin pong hiling at dalangin, Panginoon, pero po hindi po sa puso at isipan ang bawat isa. Pag-amin mo, Panginoon, ang aming mga dinadala at ang Banal na Espiritu sumama sa amin, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita. Gawin mo pong channel of blessing ng iyong pag-amuntikot, Panginoon. Ngayon nilalang namin, O Diyos, na ang bawat isa ay magkakaroon po ng pagpapala mula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang salamat ng lahat po na kay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Saan niya ho ba? Mga kapatid, sa inyong mga buhay o ngayong umaga, ilang pong disappointments ang nasa buhay mo? Ilang mga disappointment ang inyong kinaharap bago kayo napunta rito. No? Ngayong umaga, tutunghayan po natin ang mga bagay na mga nagpapabigat sa atin, nagpapabagal sa atin. Yung mga nakatagong panganib o hidden dangers. Kung paano natin ma-avoid itong mga disappointment na ito. Paano kaya may iwasan o mapapagtagumpayan itong mga bagay nito? Matthew 11:30, ang sabi ng Panginoong Jesus, "For my yoke is easy and my burden is light." Ang sabi ng Panginoong Jesus, "My yoke is easy and my burden is light." Totoo kaya itong mga sinabi ng Panginoong Jesus o siya po ay nagsisinungaling? Marami pong tao ayaw sumama sa church. Sabi nila o sa isip nila, mahirap nang mapasubo dyan. Mahirap nang mapapunta dyan. Kasi napakaraming ginagawa, napakaraming responsibility, kaya wag na lang. Wag na lang pangatawanan. Pero ang sabi ng Lord, "My yoke is easy and my burden is light." Dalawa lang po yan, mga kapatid. Totoo kaya itong sinasabi ng Panginoong Jesus o siya ay nagsisinungaling? Unang po, ano ba yung yoke? Ito yung agricultural term na ginagamit ng mga magsasaka. Pamato sa Tagalog, medyo mabigat ang Tagalog. Nakalagay sa bato ng mga kalabaw, ng baka, ng toro, ng kahoy, na mayroong dalawang tali sa magkabilang dulo para mahila yung kanilang mga load. Ano itong mga load na ito? Araro, kung minsan ay kariton, karitela, na may lamang mga gamit na mga bibigat. No? Ang sabi ng Lord, "Take my yoke upon you," dahil ito'y magaan, ito'y easy. Ang sabi niya, lumapit kayong nabibigat ang lupa at nahihirapan, at kayo'y aking pagpapahingangin. Kapag ang inyong pasanin, mga kapatid, sinasabi niyong sobrang napakabigat at sinasabi niyo parang hindi ko na kaya, kapag ang inyong problema, sobrang kayong nahihirapan, hindi po sa Diyos yan. Dahil ang sabi ng Lord, "For my yoke is easy and my burden is light." Alam niyo po, maraming kalimitan, mga kapatid, ang ating mga disappointment, gawa po ng kung sino-sino sa ating mga buhay na hindi po kalooban ng Diyos. No? Mga tao ang nagbibigay po sa atin ng disappointment. Alam niyo, mga kapatid, nakakalungkot. Sa isang church,
lalo na po sa malalaking church, kapag merong nabigyan ng kapirasong power, ng posisyon, sobra pong magpahirap sa mga tao. Ginagamit po yung power para pahirapan, i-overpower ang kanyang nasasabukan. Nagpa-power tripping. Pag mga ganun, mga kapatid, hindi po sa Diyos yan. May mga pastor, may mga leader, kung makasigaw, kung makadilat, kung makapanghiya, kung makasermon, kung makadegrade sa kanilang mga nasasakupan, wala pong pamundangan. Kung naibigay niyo yung best, kung hanggang doon lang yung kaya ng kapatid natin, huwag na pong ipilit. Magkakaiba po tayong lahat. Mga kapatid, makinig po kayo. Ito po yung natutunan ko sa salita ng Diyos. At ihiramin ko rin yung sinabi ni John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, ako bilang pastor, wala akong authority sa inyo. Yung aking position, yung aking power, yung aking experience, yung aking knowledge, yung pagkakaon din sa akin, yung napag-aralan ko, wala akong authority sa inyo. Alam niyo po kung ano mayroong authority sa atin? Yung salita ng Diyos. Yung mga turo ng Panginoong Yesus, kung ano yung sinasabi ng Scripture. Kaya po kapag nakakita kayo o nakita nyo si Kuya Eric, nagpa-power tripping na anytime paalisin nyo na po ako, tsugihin nyo na po ako. Romans 12:4-5. Ano ba to? Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Si Kristo yung head, ang Panginoong Yesus ang head ng church, at tayo po yung body. Kaya po maraming umaayaw sa church, kaya po maraming umaalis sa church. Sa Kristyanismo, ang daming regulasyon, ang daming batas, ang daming hinihinging requirements na kahit na ang Panginoong Yesus, hindi po ito ginawa. Mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo, tayong lahat ay magkakapatid. Tayo ay iisang katawan. We are all brothers and sisters. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit po ng bawat isa. Kaya po ang dapat ang bawat isa nagtutulungan, nagdadamayan, at hindi po naghihilahan. Alam niyo mga kapatid, maraming pagkakataon na kapag nalaman ko si kapatid, mayroong sakit na ganito, may mga problema si kapatid, nagkakaroon po ako ng disappointment, nalulungkot po ako. Pero hindi po yan dahilan para manghina tayo mga kapatid. Number one, dapat unang-una mag-pray tayo, and syempre gagawa po tayo ng aksyon. At ako po nagpapasalamat sa inyo mga kapatid, ilang beses na ako nagpasalamat sa inyo sapagat sa tuwing ako po ay lalapit sa inyo para tulungan yung mga kapatiran natin ay sumasangayon kagad kayo, tumutugon po kayo. Kaya mga kapatid, bakit kaya hindi inaalis ng Panginoong Diyos itong mga disappointment na ito sa buhay? Kayang-kaya naman niyang alisin. Kayang-kaya alisin ng Diyos ito, itong mga bagay na ito, itong mga problema na ito. Alam niyo mga kapatid ang sagot? Number one, para magtiwala ka lalo sa Kanya, para tumatag lalo ang iyong pananampalataya sa Kanya, para ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng mga bagay na maliban sa Diyos, maliban sa Panginoong Yesus, wala tayong magagawa. Tinitingnan mo yung mga sitwasyon natin. Matalino tayo, sinasabi natin, meron tayong makayakan. Pero bakit bumabagsak tayo sa mga exam, bumabagsak tayo sa mga board exam? No? Nag-aral ka, nag-review, binigay yung best. Isa ko dyan kapatid, may purpose ang Lord. Maybe not this time, alam kong kalooban ng Lord na pumasa ka. Pero
meron pang mas magandang plano, pero meron pang mas magandang itinuturo sa'yo, sa atin, ang Diyos. Magtiwala ka, kapatid. Magtiwala tayo sa kanyang mga pangako. Huwag mo papapasukin sa isipan mo yung binubulong ni Satan na mahina ka, mahina yung ulo mo. Na hanggang dyan ka lang. Mag-review ulit, kapatid. Kuha ulit, kahit ilang beses kang bumagsak. Mag-review ka ulit, kapatid. Ibigay mo yung best mo. Eh, ito naman, at least ibigay mo yung best mo. Pagka ingat-ingat mo sa pag-ibig, kapatid, no? Pero bumabagsak ka pa rin sa maling tao. Napakarami mong nililis sa mga qualities na para maging asawa, maging nobyo, maging nobya. Kailangan chinito, kailangan chinita. No, pero bumagsak ka sa napakalaking mata. No? Kailangan Christian, kailangan matured. Kailangan may natapos, pero bumagsak ka dahil ka pogi-pogi, napakagaling kumanta, napakagaling mag-basketball. Nahulog sa patibong sa talas. Pagkaingat-ingat mo sa pagkain, kapatid, lahat tinitimbang mo, inililista mo na yung mga calories, yung mga fats, mga sugar, mga cholesterol content. Pero ganun pa rin, abnormal pa rin, kapatid. Samantalang yung kumakain ng mga bulalo, ng mga isaw, ng mga crispy pata, normal na normal. Saan ka nalalagay ng mga kapatid? Alam nyo, 2 weeks ago, mga kapatid, dapat magpapagawa ko ng tapulin dahil ako'y nagpa-lab test. No? Pumasa ako sa mga lab test. Ay, hindi ako nakapagpagawa ng tapulin. Pero may bumagsak na isa, kapatid. Yung FBS, na tawag doon, sabi lalagay doon, hexokinase. Ang normal ay 5.49 millimoles per liter. Ako po ay 5.73. So, sumabit ako ng 0.24. Yung isa naman ay, ano dito, 98.93 ang normal. Ako ay 103. So, sumabit ako ng 4. Disappointment. O, akala ko talaga pasado lahat eh. Pero talagang dumadating yun, ano kapatid? Mayroong reason. Nung araw naman, wala namang mga test na ganyan. Basta kain ka lang ng kain. Ngayon, pagbabawalan ka tuloy ito dahil sumabit. Kailangan bawas ng sugar. 1 Samuel 16:13. Kinuha ni Samuel ang sungay na sidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilububan si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Naisingit po natin ito, kapatid. Pinili ng Panginoong Diyos si David para maging hari ng Israel. Ang sabi ng verse, nilububan ng banal na Espiritu, nilububan ng Espiritu ng Diyos si David at sumakanya ang banal na Espiritu. May disappointment po ba si David o wala? Christian po siya, born again siya, anak ng Diyos, malapit sa puso ng Diyos, filled by the Holy Spirit. I am sure napakaraming mga panahon na tinatanong niya ang kanyang sarili kung pinili ba talaga siya ng Diyos na maging hari. Tinatanong niya ang kanyang sarili, kung ako'y pinili ng Diyos na maging hari, ano ang ginagawa ko sa loob ng buweba na ito? Nagtatago? Nakalimutan na kaya ako ng Diyos? Bakit napagkatagal-tagal naman ang aking pinaghihintay para matupad yung kanyang mga pangako? Na kay David ang lahat ng dahilan para ma-disappoint.
nagagalit, nagre-rebelde sa kanya yung kanyang mga tauhan, ang kanyang mga pamilya kasamang tinutugos si Saul, ang kanyang buong sambahayan tinutugis, damay lahat. Bakit ibinigay ng Scripture itong mga example na ito, mga kapatid? Upang sabihin sa atin na kahit malapit sa puso ng Diyos, nagkakaroon ng disappointment. Paano natin mapapagtagumpayan itong mga disappointment? Bawat isa sa atin, kapatid, matatandaan nyo siguro na sometime o sa kasalukuyan ng ating buhay na sabi natin sa Diyos, Panginoon, bakit po kailangan pong maghintay? Handa naman akong umibig muli. Handa naman ako sa isang relationship. Handang-handa ako sa promotion. Handang-handa na ako sa bagong sasakyan, Panginoon. Bakit napakatagal naman? Handang-handa na ako sa bagong bahay. Bakit napakatagal naman, Panginoon? Ayaw ko nang maghintay, Lord. Alam kong oras ko na ito, kaya gagawin ko na ito. Diba mayroong mga ganyang pagkakataon? No, kung minsan, ayaw na natin maghintay. Kaya minsan nagkakalo-loko yung mga desisyon natin. Alam niyo po ang prayer ni David, Psalm 57:1. Have mercy on me, my God. Have mercy on me. For in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. May tinuturo sa atin, mga kapatid, sa bawat sitwasyon na nangyayari sa atin. Sa bawat disappointment ni King David, something na magagamit niya kapag siya ay naghahari na, kapag siya ay nasa trono na. Alam nyo kung paano, kapatid, makakasurvive sa lahat ng mga disappointment. Katulad ni Haring David, through God's faithfulness. Alalahanin natin, kapatid, palagi yung kabutihan, yung katapatan ng ating Diyos. Psalm 139:11-12. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Ito tatandaan natin, mga kapatid. Ang Diyos, God is not swayed by disappointment. His plans are not deferred or changed as a result of sudden trials or heartaches. He knows our beginning and our end. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Siya'y all-knowing, siya'y omniscient, and all-powerful. Si David, kapatid, hindi niya alam yung future niya, at tayo hindi rin natin alam kung ano ang mga future natin. Ang mahalaga, kapatid, alam natin merong nakakaalam. Walang iba yung ating Panginoon Diyos. May mga pagkakataon na di-discourage tayo, na di-disappoint sa mga nangyayari sa buhay. Kakasakit tayo, kapatid. Kung minsan nahihirapan sa mga pinansyal. Pero ang mahalaga, kapatid, alam natin mayroong sovereign God na nakakaalam ng ikabubuti natin. Anong gagawin natin kapag nandiyan na yung mga disappointments? Dapat alam natin o yung mga response na gagawin natin sa disappointment. Ano po ang pagkakaiba ng mga non-believer at ng mga believers kapag dumadating ang mga problema sa buhay? Ano yung pagkakaiba?
Anong ginagawa ng mga anak ng Diyos kapag nadi-disappoint? Ang una ba nating ginagawa, tinatawagan natin yung mga kaibigan natin, yung mga best friend natin, o yung taong alam natin na makakatulong sa ating mga problema. Hindi tayo dyan, ha? Hindi tayo exempted. Kung minsan talaga, kapatid, nauuna natin yung mga tao makakatulong sa atin. Especially sa mga financial na mga pangangailangan. Si kapatid, gano'n. Malalapitan yun. Pero dapat kapatid, ang una, pupunta tayo sa Lord at makikipag-uusap tayo sa Kanya. Psalm 42, 1-5. Kung paanong batis ang isang anak ay isang usa, ngayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabig ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumatagoy, gabing araw tumatangis, naging tanging pagkain ko yung mga luha sa paghidik. Itong mga kaaway ko sa tuwing na iyong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maaalala ang lumipas na kahapon lagi kang kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang namumuna, pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako naglulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Ito yung naawit natin sa English, no? As God Will. Napakagandang bulayan nito mga kapatid. No? Nasa tuwing nagkakaroon tayo ng problema mga kapatid, dapat alalahanin natin palagi, unang-una ang ating Panginoon Diyos. Sa buong buhay ko mga kapatid, marami lang po akong nakita na mga mananampalataya na na-discourage, gustong magrebelde sa Diyos, gustong sumbatan ng Diyos. Ito po yung payo sa inyo. Sa mga panahong nadi-disappoint kayo, sa panahong nadi-discourage kayo, sa mga panahong hindi umaayon sa inyo yung mga kagustuhan nyo, don't give up, kapatid. Don't quit. Don't give into thoughts of discouragement. Magtiis. Magpatuloy ka lang sa pagtitiwala sa Diyos. Tingnan nyo si Joseph, kapatid. Gasgas na itong istorya na ito. Paboritong anak ni Jacob, mahal na mahal ni Jacob, pero bigla-bigla ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Ginawang alipin nung siya po ay 17 years old pa lang. Nabilanggo sa kasalanan hindi niya ginawa. 13 years po siyang naghintay sa bilangguan. Hindi po yung bilangguan dito, simpleng parang may mga rehas. No, napakahirap mako ng mga panahon na yun. 13 years po siya bago napansin ng Parao. Sa tingin nyo kapatid, hindi po siya mati-disappoint sa mga nangyari sa kanyang buhay. Pero napakalaki pala ng mga inihanda ng Panginoon sa kanya. Napakalaking responsibilidad, napakalaking power, napakalaking posisyon. Si Job ang sabi ng Bible, siya yung taong matuwid. No? Pero dumaan sa napakabigat na testing. Kapatid, maaaring nagtatanong ka sa Panginoon, bakit ako may sakit? Bakit ako mahina? Bakit minsan kinakapos ako financially? Bakit yung anak ko nakakapakinig naman ng salita ng Diyos, so, hindi nagbabago? Parang napakaloko pa rin. Kapatid, magtiis ka.
Magtiis ka lang, magtiwala ka lang sa Panginoon, hindi mawawala ng saysay ang lahat ng mga salita ng Diyos na napakinggan niya. Sa mga anak, makinig kayo sa sinasabi ng inyong mga magulang. Ito ang sabi ng Bible, Ephesians 6, 1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. Ano daw ang promise, kapatid? Kung ikaw ay susunod at gagalang sa iyong mga magulang. Ang sabi, magiging maganda at hahaba ang iyong buhay sa lupa. So bakit kaya hahaba ang iyong buhay sa lupa? Bakit kaya sinabi ito ng Apostol Pablo? Una, nung panahon kapag wala kang respeto sa iyong mga magulang, una, kinukulong, and worse, pinapatay. Pangalawa, sa dami ng karanasan ng inyong mga magulang, sa dami ng mga pangaral, ng mga payo sa inyo, katulad ng huwag kang sasama sa barkadang masama, huwag kang pupunta sa mga ganito, ganoon. Sa dami ng pangaral, kapatid, palagay ko kalahati na ng buhay mo na isave mo na. Kaya doon sa mga kabataan, dadaanan ko na rin to, no? Sa mga kabataan, huwag maninimakot kapag inuutusan. Huwag magdadabog. Alam nyo, yung buhay ay paikot-ikot lamang yan. Cycle lang yan. Someday, kayo naman yung magiging mga magulang. Naalala ko yung sinabi ni Pastor John sa wake ni Nana Choleng. Sabi niya, sa bahay, ako nanay mo, pastor ka, pero sa church, pastor kita. No, parang gano'n. Dahil sa tagal-tagal ng karanasan niya dito sa lupa, ang dami niyang maituturo sa kanyang mga anak. Doon sa mga kabataan, mga kalalakihan, alam namin yung mga pinagdadaanan nyo. Hindi kami sinilang na born again na. Alam namin na maraming tukso sa inyo. Alam namin yung mga pinupuntahan nyo. Alam namin kung ano yung mga tropa-tropa nyo. Sa mga kababaihan, ganoon din. Ang mahalaga dito, kung hindi nyo kayang pigilan, mga teenager, mga kabataan, ang mahalaga dito, naiintindihan nyo yung salita ng Diyos. Na someday, ang prayer ng mga magulang, magmamature din ng aking anak. Magmamature din itong aking mga anak. No? Sa magkakapatid, huwag naman kayong parang aso pusa. No? Para mabawasan yung mga disappointment ng inyong mga magulang. Huwag naman kayong aso pusa sa bahay. No? Na konting kibot, konting galaw ni ate, ni kuya, nangangalmot na, pinagkakalmutan na agad. So, nabawasan na, di ba? Kung sa bahay, nababawasan na yung disappointment. So, konti na lang. Konti na lang yung disappointment. So, mga magulang naman, ganun din. No? Huwag niyong itutulak. Pag binasa niyo yung taluktong niyan, huwag niyong itutulak ang inyong mga anak para mag-rebelde sa inyo. Paborito ng mga bata yan. Pero dapat hindi tinuro, no? Pag tinurin yung verse na yan, huwag niyong itutulak. Kumisan
nakakalungkot kapag yung mga bata, no, nag-aaway sa harapan ng mga magulang. No? Di ba nakakalungkot yun? Pero alam nyo, mas maganda naman din yun dahil alam nyo na close sila. Kasi kapag hindi naman nag-aaway, hindi sila close. Parang hindi sila magkakilala. So, huwag nyo naman gagawin palagi. At huwag nyo patatagalin yung mga ganyang pag-aaway. Dapat, lalong-lalo na yung mabibigat na sitwasyon. No? Kasi kapag nagkalamat ng mabigat, mahirap may balik. So, yung mga maliliit na bagay, okay lang. Pero yung mabigat na bagay, huwag yung gagawin. Sa mag-aasawa, ito naman ang payo ko sa inyo. Sa mag-aasawa, pag-aralan, intindihin mabuti ang isa't isa para hindi kayo madi-disappoint sa isa't isa. Magkaiba kayo ng disenyo. Magkaiba ng disenyo ang Diyos sa bawat disenyo. Ang utos sa aming mga lalaki, makinig kayo mga mag-aasawa at saka mag-aasawa pa lang. Ang utos sa aming mga lalaki, mahalin kayong mga babae. Ang utos sa inyong mga babae, irespeto kaming mga lalaki. Wala kayong makikita sa buong Bible na ang utos sa babae ay mahalin si lalaki. Respeto ang sinabi sa Bible. Respeto ang hinihingi sa mga babae. Irespeto nyo ang mga lalaki. Sapagkat sa pamamagitan ng respeto, makikita ng mga lalaki na mahal sila ng babae. Wala bang papalapagdan? Kaya mga kapatid, huwag niyong ipapaiyak, huwag niyong sisigawan, huwag niyong didilatan, huwag niyong sisimangutan, huwag niyong pagsasaingin si lalaki habang bumabang ka sa kani-kani ng mga tropa. Lalo na kung boss, di ba may mga boss dito? May mga supervisor dito? Lalo na sa mga nasasabukan nila. Kung meron kayong dapat sabihin, kung gusto nyo siyang sigawan, ilahin nyo sa kwarto, doon nyo sigawan. No? Yung kayong dalawa lang, habang nagmamakol kayo mga kapatid, meron pa kayong masahe sa amin. O, di ba? Ephesians 5:21-25. Wala ba yung buso? Maganda pa naman yun, ha? Sige, matagalog na ng Tagalog. Wala lagay mo, buso. Ephesians 5:21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, ganoon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So maliwanag mga kapatid, hindi ko po inimbento lamang yan. No? Utos sa aming mga lalaki, iligtas kayo, bigyan kayo ng bahay. No? Kung walang bahay, kahit na maliit na bahay, bigyan kayo ng kasiguruhan, ng proteksyon. Pero ang hinihingi sa mga babae, respeto.
i-identify natin yung source ng mga discouragement. Number one culprit is si Satan. Walang kaduda-duda mga kapatid. Si Satan ang gusto niya ma-damage ang ating testimony, ma-prevent yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ito yung mga binubulong ni Satan sa atin. Mahina ka, wala kang magpatuloy, hindi ka smart, hindi ka maganda, merong mas maganda sa'yo, merong sexy sa'yo, wala namang nagmamalasakit sa'yo, wala namang nagmamahal sa'yo, no one's values you. Kung sila'y gumagalang sa'yo at gusto ka nila, ipapaalam nila ang lahat ng kanilang mga plano. Mag-give up ka na. Mag-give up ka na. You just need to give up. Hindi mo naman kaya. Sometimes yung pagkatagal-tagal ng panahon, bata ka pa, pinili mong itanim sa isip mo yung sinabi sa'yo ng tatay mo na isa kang inutil, na isa kang walang kwenta, na isa kang malang pagkakamali, na ikaw'y walang pag-asa sa buhay. Kaya napakahalaga kapatid ng mga ganitong pagkakataon na tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos, nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Sayang nga lang po talagang napakaiksi ng oras natin. Kapatid, ito yung masasabi ko. Don't give in to negative thoughts and don't allow yourself to be the one who passes wrong attitude onto others just because you experience disappointment. God still has plan for you. Sa dami ng naaral natin, sa dami ng nabasa natin sa salita ng Diyos, tayo dapat ang magsasabi ng mga positive thoughts at hindi kung ano-anong mga salita na ikabibigat ng kaisipan ng ating mga kapwa, ng ating mga kapatiran, ng ating pamilya. Kaya dapat pinipili natin yung mga pinapanood natin, yung mga pinakikinggan natin, kunin natin yung maganda, itapon po natin yung mga pangit. Napakarami po ang consequences of disappointment. Sabihin nyo ito kung tama mga kapatid. Kapag ang disappointment unti-unting napunta sa discouragement, ang isang Kristiyano kalimitan tumitigil mag-pray. At kapag tumigil kang makipag-usap sa Diyos, ang resulta, magiging judgmental ka, magiging negative thinker ka, magiging negative yung mga comment mo, mawawalan ka ng tiwala sa iyong kapwa. Kapatid, kapag nadi-discourage tayo, kapag nadi-disappoint tayo, you need to force yourself to go to Him in prayer. Get down on your face, magpakumbak ba sa Panginoon at humingi ng tawad sa Diyos sa iyong mga doubt at hindi paniniwala na He is in control of all things. God always is at work to bring fresh hope to our lives. Ito yung mga steps, no, para tayo steps to moving beyond disappointment. Number one, realize that God is aware of your circumstances. Tandaan natin, kapatid, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Huwag mong iisipin na pinabayaan ng Panginoon o kinalimutan ka ng Diyos. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Sabihin mo sa Lord, Lord, nasasaktan po ako sa mga nangyayari sa akin. Lord, nahihirapan po ako sa nangyayari sa buhay ko. Sabihin mo sa Lord, Lord, please show me the way para malampasan ko itong mga disappointment ko sa buhay. Pangalawa, understand that disappointment is part of life. Lahat tayo ayaw natin ng pain, lahat tayo ayaw ng sakit, ayaw natin ng problema, pero disappointments will come. Kailangan mo lang mamili, kapatid, kung magagalit ka, kung magiging negative ka,
o pababayaan mo mag-work ang Diyos sa mga nangyayari sa iyo. Pangatlo, kapatid, recognize that disappointments can be conquered. Kapatid, kapag nahihirapan ka na, kailangan mong mamili. Sabihin mo sa sarili mo, sandali lang. Hindi ko piniling ma-depress. Siya yung pumili sa akin. Kung paano dumating yung mga disappointments sa buhay mo is not the issue. Hindi yun ang issue, kapatid. Lahat kasi, meron yan. Lahat tayo meron. Ang issue dito ay how you respond. Ano ang response mo? Pwede kang ma-shock, pwede kang ma-depress, pwede kang masaktan, at pwede kang tumakbo. Kung iyan ang pipiliin mo, kapatid, hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos. Sabi ng author ng Hebrew, do not give up. Hebrews 12:11. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Hindi masaya, kapatid, kundi malungkot kapag may pinagdadaanan tayo. Pero sabi ng verse, tayo po ay naghihinagpis kapag mayroong mga ganitong bagay. Pero pagkatapos nito, pagkatapos ng lahat ng ito, mararanasan natin ang kapayapaan na galing sa Diyos. Mga kapatid, when disappointments come, ano ang gagawin natin? Tatanungin ko ba ang Diyos to give His perspective, o sasabihin mo sa sarili mo, unfair ang Diyos, at iisipin mo, life is so bad. Mga kapatid, alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin. Wala pong exemption dito. Hindi po ako exempted. Pero meron akong pwedeng i-share sa inyo na napaka-importanteng lesson sa buhay. If I stayed focused on God, tandaan ito, kapatid, ha? If I stayed focused on God, meron akong strength, meron akong lakas, meron akong katulong, magkakaroon ako ng ability to keep going kahit na nahihirapan o nanganganib pa ang aking buhay. Katulad ng sinabi ni Haring David, Psalm 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Tandaan mo, mga kapatid, ang Diyos laging nakatingin sa atin. Kailanman hindi niya tayo pwedeng i-abandon. Kailanman hindi niya tayo pwedeng lisanin o alisin yung tingin sa atin. Sabi sa John 14:18, I will not leave you as orphans, I will come to you. Hindi nag-umpisa ang Diyos sa ating mga buhay only to abandon His land. He will continue until it is completed. Kapatid, ang Panginoong Jesus nagpunta rito sa lupa, nagdanas ng katakot-takot na hirap, tiningnan niya yung mga sitwasyon na pwede nating maranasan. Naranasan niya na siya pagtabuyan, naranasan niyang i-reject, naranasan niyang gulpihin, kapatuhin, sipain, duraan. Lahat ng yan, kapatid, dinanas ng ating Panginoong Jesus so that
upang malaman niya ng lahat ng ito daranasin din ng kanyang mga anak dito sa lupa. Pero kung mahalaga doon, kapatid, dito sa mga disappointment natin, dito sa mga pinagdadaanan natin, meron tayong joy na nagmumula sa Panginoon. Kapag alam natin yung salita ng Diyos, nandun yung joy sa ating mga buhay. Hindi po tayo nag-iisa, lahat tayo may kanya-kanyang disappointments. Pero ayaw ng Diyos na magsasuffer tayo. However, mga kapatid, may mga panahon talaga na inaalaw niya itong mga disappointment. Bakit niya inaalaw ito, mga kapatid? To touch our lives for greater purpose, to sharpen our focus on God, and to prepare us for a greater blessing. Katapos-tapusan, mga kapatid. Napakagasgas na nitong verse nito, pero very useful, very powerful. 1 Corinthians 10:13. Wala kang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong pangakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang palampasan ito. Kapatid, meron ba kayong maisip na mga problema o pagsubok na naging special sa inyo o para sa inyo lang? Wala akong maisip. Kaya dahil ang sabi dito, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi pa nararanasan na ibang tao. So, ibig sabihin, lahat ng dumarating sa atin, ito po'y hindi special. Lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, ito ay common na sa tao. Pero napakaganda ng sinabi sa verse, God is faithful. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na subukin tayo ng higit sa lahat ng ating makakaya. Sa bandang muli, napakaganda. Sa halip, pagdating daw ng pagsubok, pagdating daw ng mga disappointment, pagdating daw ng mga temptation, pagdating daw ng mga trials, bibigyan ko kayo ng lakas. Bibigyan tayo ng daan. Bibigyan tayo ng kakayanan upang makayanan itong lahat ng mga ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, namnamin natin yung mga pinag-aralan natin. Ang sabi ng Bible, kailanman ay hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Itong mga dumadating sa ating mga problema, mga sakit, mga financial problem, mga problema sa relationship, sa bahay, sa mga mag-asawa, sa mga anak, normal lang po yan, mga kapatid. Meron lang itinuturo sa atin ng Panginoon. Pero sa kadulo-duluhan ng mga bagay nito, kapatid, tatandaan po natin na ang Panginoong Diyos, kahit kailan, hindi niya tayo mapabayaan at hindi niya tayo iiwan kahit kailan. Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa inyong pagpilihan, salamat po sa kayamanan ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na binigay mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga prinsipyo, sa mga salita mo, Panginoon, may tinuro mo po sa bawat isa. Nawa, Panginoon, mula sa mga bata, mga tan, mga tanda, matuto kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, gamitin mo po ito upang
Ang buhay namin, Panginoon, maging buhay namin, buhay Kristyano, at maging kaaya-aya at mahawa sa Panginoon. May pakita namin sa mga sasabukan namin, pakita namin sa mga kaibigan namin, pakita namin sa mga nakakasalumuhan namin, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang protection mo, ang pagbibigay mo sa amin ng mga solusyon sa aming mga problema. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga anak mo na narito. Ito po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa kanila. Naalis po namin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At ganyan din sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama o Diyos. Kayo po ang patuloy na sa kanilang bumabay. Ano man yung nararanasan nila ngayon, kayo po ang sa kanila ay magpagaling, Panginoon, sa kanilang mga sakit. Lahat po ng ito, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat. Dinadala namin sa kayong pangalan